Inaabangan na ang Grand Float Parade ng Panagbanga Festival sa Baguio City. Ngayon pa lang punuan na ang mga hotel at transient house doon. Live mula sa City of Pines, nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Laila, handa na ba ang mga float? Oo, Cheryl, umulan man o umaraw, tuloy na tuloy ang two-day highlight ng ating ika-29 na Panagbanga Festival dito sa Baguio City. Halos tapos na rin ang mga floral float na gagamitin para sa Grand Parade sa Linggo sa kabila ng masamang panahon. Blossoms Beyond Boundaries, ang tema ng 29th Panagbanga Festival this year na sumesentro sa inclusivity, sustainability, and global connectivity. Inulan man ang Baguio nitong mga nagdaang araw, the show must go on. Bukas ng umaga, aariba ang Grand Street Dance Parade. Sa linggo naman ang inaabangang Grand Floral Float Parade, kung saan bibida ang higit 40 float na pinalamutian ng libo-libong makukulay na bulaklak. Ang turistang si Zamira Delgain, first time sa Baguio. Kasi gusto ko naman personal. Kasi lahat na lang nasa TV, ganun ang nakikita ko. Handang-handa na po. Umulan man, umaraw, basta panonoorin ko pa rin yan. Nakausap ko ang OG float maker na si Romy. 4 daw ang ginagawa niyang float para sa Grand Parade. Nasa 30 hanggang 35 tao na raw ang nagda-double time para rito. Kasi ang proseso ng paggawa niyan, let's say around 12 days of construction, welding works, mga ganon. Tapos papasok ang florist na, no? Yun na, layout ng floral foam and then pagsaksak na ng mga bulaklak. May mga landscaper din na abala sa paggawa ng maliliit na float. May disenyong ahas pa na gawa sa green na mga bulaklak para matchy-matchy sa Year of the Snake. Ayon sa organizer ng Panagbanga, mula sa kalahating milyong piso, itinaas na sa 700,000 pesos ang premyo sa best float ngayong taon. Hopefully by next year, we're looking at putting it into the 1 million mark, yung ating premyo sa ating float category. Para sa ganun, mas marami pang maengganyo yung sumali. Nasa 80 hanggang 90% ng punuan ng mga hotel, kaya malaking tulong din daw ang Panagbanga sa turismo ng Baguio. 1,200 na pulis din ang ipapakalat para sa seguridad sa weekend. Cheryl, buhay na rin ang Session Road. Kung nakikita nyo ngayong Friday night, marami na ang naglalakad dito, mapalokal man o turista, at ine-enjoy nga ang 18 degrees Celsius na klima. Dito rin ang parada, no, gaganapin bukas sa kahabaan ng Session Road at sa Linggo. On time itong magsisimula para masiguro na hindi ulanin ang two-day highlights. Sa Lunes naman, Feb 24 hanggang March 2, isasara rin para sa mga motorista ang kahabaan nitong Session Road para sa taunang Session Road in Bloom na parte pa rin ng Panagbanga 2025. Tampok dito, Cheryl, ang 4 na raang exhibitors na may mga flower-inspired na tinda. Ganun na rin, syempre, yung mga masasarap na pagkain para makapag-food trip tayo. At ang masarap inumin kapag malamig ang panahon, kagaya nito, ang kape. Kaya Cheryl, Julius, Jiggy, and syempre, Kalad Karen, tara na! Punta na tayo dito ngayon sa Baguio City. Yan muna ang pinakahuli dito. Balik sa inyo sa studio. Ininggit mo naman kami doon, Laila. Huwag mo na lang kalimutan yung aming pasalubong peanut brittle, sundot kolangot, at saka strawberry jam. Pwede na kami noon. Salamat, Laila Pangilinan. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.